Ayon po sa mga balita, nagbabala po yung mga dalubhasa at mga siyentipiko na inaasahan pong darating ngayong 2026 ang tinatawag po na Super El Nino. Isang matinding pagbabago sa klima na magdadala po ng matitinding init, matagal na tagtuyot, at sa ibang lugar naman po ay maaari itong magdulot ng malalakas na bagyo o yung pagbaha. Pero sa ating bansa po, ang pangunahing mararanasan natin ay yung matinding init at kawalan ng ulan. Sinasabi po na itong Super El Nino na ito ay magiging isa sa pinakamatinding pangyayari sa kasaysayan ng panahon na magdudulot ng kakulangan sa tubig, pagkasira ng mga pananim, at panganib sa kalusugan at buhay ng tao. Sa balitang ito, madali po tayong matakot o magalala, pero bilang mga mananampalataya, hindi lamang ito balita, pero kundi isang paalala at babala mula rin sa salita ng Diyos. Ang mga ganitong pangyayari po ay hindi lamang simpleng pagbabago ng kalikasan. Ito po'y bahagi ng mga tanda na matagal na pong inihayag ng Diyos upang gisingin po yung ating mga puso at palalahanan tayo ng mga katotohanang madalas nating nakakalimutan. Ang Biblia po ay malinaw na nagtuturo na ang kalikasan, hangin, ulan, init at lahat ng bagay sa sanlibutang ito ay nasa ilalim po ng kapangyarihan at pamamahala ng Diyos. Ang bawat pangyayari po sa ating paligid, maliit man o malaki, ay hindi lumalampas sa kanyang kaalaman at plano. Nalalaman niya po ang lahat ng ito. Kapag dumating po yung matinding init o tagtuyot, hindi po ito aksidente lamang. Sa kasaysayan po ng Biblia, ginamit din po ito ng Diyos ang mga ganitong pangyayari upang paalalahanan po ang kanyang bayan. Pag po sila'y lumalayo, nagkakasala at nakakalimot sa kanya, ipinapahintulot niya po yung mga pagsubok tulad po ng kawalan ng ulan o yung pagkasira ng ani upang sila po ay magbalik loob sa kanya. Ito po ay isang malinaw na halimbawa na makikita po sa aklat ni Jeremiah sa Kabanata 14 kung saan po inilalarawan ng Diyos ang matinding hirap ng tagtuyot na dinanas po ng bayan ng Huda dahil sa kanilang mga kasalanan at pagtalikod sa Kanya. Hindi po siya nakakalimot, paalalahanan at gisingin ang ating mga puso. Sinabi rin po ng ating Panginoong Hesus yung mga babala tungkol sa matitinding bagyo, lindol at matinding init at mga climate change ay kasama po sa mga palatandaan na itinuturo ng Biblia na nalalapit na ang katuparan ng kanyang plano at ang kanyang pagbabalik. Mahalaga po yung aral dito. Huwag tayong manatiling tulog, walang pakialam. Yung mga ganitong balita po ay paalala na ang buhay sa mundong ito ay panandalian lamang at puno ng kawalan ng katiyakan. Yung mga bagay na inaakala po nating matatag at sigurado, tulad po ng ating kabuhayan, kalusugan, at maging ang ating kapaligiran ay maaaring magbago sa isang iglap. Pinapakita po nito na wala tayong tunay na hawak sa buhay kung wala ang Diyos. Sa paghahanda po sa inaasahang matinding El Nino, may dalawang bagay po na dapat natin gawin. Ang paghahanda sa pisikal at higit sa lahat po yung paghahanda natin sa espiritual. Maging matalino po tayo, mag-ipon, maging matipid sa tubig at pagkain, at alagaan ang ating kalikasan. Ang pagiging handa po hindi kawala ng pananampalataya, kundi pagsunod sa karunungan ng Diyos. Sabi nga po sa Kawikaan 22 verse 3, kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pinapansin ng mangmang kaya siya'y napapahamak. At ang pinakamahalagang aral po ay maghanda sa ating buhay espiritual. Nais po ng Diyos na magbalik loob tayo sa Kanya. Tumawag at alalahanin siya. Ang solusyon po ay pagpapakumbaba at paglapit sa Diyos. Siya po ang makapagbabalik ng ulan at pagpapala. Ang Panginoon po ang ating magiging kanlungan sa matinding init at tagtuyot. Ang pinakamahalagang paghanda po ay ang paghahanda ng ating mga puso. Ang bawat babala mula sa kalikasan ay tawag ng Diyos para tayo po ay magpakumbaba sa Kanya. 2 Chronica chapter 7 verse 13 to 14. Isara ko man ang langit at hindi na umulan, utusan ko man ang mga balang upang salantahin ang lupaing ito. Magpadala man ako ng salot sa aking bayan, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Kapag dumating ang matitinding init, huwag po tayong magreklamo o magalit sa Panginoon. Sa halip, gamitin po natin ito bilang pagkakataon upang tingnan ang ating sarili, itama ang ating mga maling gawain at mahigpit na kumapit sa Kanya. Ang Diyos ang ating kanlungan at kuta at sa gitna ng matinding init o bagyo, Siya po yung nagbibigay ng tunay na kapayapaan at kaligtasan. Huwag po tayong matakot pero huwag din tayong magpawalang bahala. Gamitin po natin yung mga pangyayaring ito upang lumago sa pananampalataya, maging mabuting katiwala ng kalikasan at laging maging handa sa anumang oras na tawagin tayo ng Diyos o bumalik ang ating Panginoon.